Oh, breaking news po mga kababayan. Itong bagong statement po ni BP Inday Sara na natagpuan di umanong walang malay si Tatay Digong mga kababayan sa loob ng kanyang kwarto na nakahiga po sa sahig. Pero ni hindi man lamang daw po ipinaalam ng ICC dito sa pamilya Duterte ang nangyaring aksidente sa ating Tatay Digong mga kababayan. O ito po ang pinakabagong statement ng ating pangalawang Pangulo mga kababayan. Pero balikan po natin mga kababayan itong isa pang statement ni BP Inday Sara noong September 24 para makuha po natin mga kababayan kung bakit nangyari ito sa dating Pangulong Duterte. Hindi po tayo nagbibintang pero maaari ho kasing meron silang ginawang paglalaro dito sa kalusugan ng ating Tatay Digong. Ano? O ito po yung statement ni BP Inday Sara September 24, 2025. I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The official entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the role of the detention unit concerning consular visit, mga kababayan. Mahaba po ito pero ito lang po ang kinuha ko kasi nagsagawa di umano ng welfare check ang Pilipinas, mga kababayan, sa detention unit ng ating Tatay Digong. Ngayon, eto na mga kababayan, ang pinakabagong statement po ng ating pangalawang Pangulo na siguradong magwawala ho dito yung ating mga kababayan, lalong-lalo na tayong mga DDS. Pag may nangyaring masama sa dating Pangulo, President Bongbong Marcos, pagpasensyahan niyo po kami. Hindi po namin matitiis na panuorin na lang at makinig na lang sa balita na binawian na ng buhay ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po kami nagbabanta, pero maaaring magsagawa kami ng pinakamalaking rally. Hindi namin alam kung ano ang magiging panawagan ng aming mga kababayan kapwa naming mga DDS. Maaaring magsagawa talaga ng malaking rally. O ito po ang pinakabagong statement ni BP Inday Sara, mga kababayan. Statement on humanitarian concerns in relation to the continued detention of former President Duterte, September 27, 2025. The Philippine government admission that a so-called welfare check was surreptitiously conducted confirms that the ICC was allowed agents of the government that abducted former President Rodrigo Roa Duterte to intrude upon him and exploit his frail and compromised health. This is not less than an abuse of power against a vulnerable individual, mga kababayan. Inadmit di umano ng gobyernong Marcos o ng Pilipinas, mga kababayan, na nagsagawa nga sila ng tinatawag na welfare check sa dating Pangulong Duterte sa loob ng kanyang detention unit sa The Hague, Netherlands, sa ICC, mga kababayan. Noho, ngayon, napakaraming tumatakbo sa isip ng ating mga kababayan
maging sa pamilya Duterte rin siguro, natural bilang isang tao, hindi maiiwasan yan na mag-isip tayo ng masama. Maging ako man nga, naghihinala na baka meron silang ginagawang hindi mabuti sa kalusugan ng dating Pangulo, lalo-lalo na napakahina na wala ng lakas para manlaban. O kaya, dito sa babasahin ko mga kababayan, maliwanag po na sinabi po ni BP Inday Sara na natagpuan niyang wala ng malay ang ating tatay. O, in addition, credible information received by the family from hospital sources reveals that former President Duterte had to be subjected to laboratory tests after being found unconscious on the floor of his room. Mga kababayan, kita nyo na, the family was not informed of the accident and no explanation was given. These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of PRRD. Tama lang talaga mga kababayan na sana bigyan na lang ng interim release ang dating Pangulong Duterte. Kasi hindi naman po nila naibibigay ang tamang seguridad sa dating Pangulo. Sa simpleng pagbabantay lang po mga kababayan, kung okay pa ba itong dating Pangulong Duterte, hindi ho nila magawa eh. Akala ko ba napakaraming CCTV dyan? Akala ba namin bawat kwarto merong CCTV? Bakit ganon? Parang matagal yatang natulungan mula sa pagkakabagsak o pagkakawalang malay ng dating Pangulong Duterte. At hindi ninyo ipinaalam sa pamilya Duterte. Para bagang natatakot kayo. O bigay nyo na lang po ang interim release sa dating Pangulong Duterte. Wala pa lang kayong kapasidad dyan na bantayan itong mga nakakulong sa inyo, lalong-lalo na't matanda at may sakit pa. Inutil pala itong ICC, mga kababayan eh. Wala palang kwenta ito eh. Natagpuan wala nang malay, buti okay naman payata ang ating dating Pangulo. Lumalaban pa, pero wala nang malay. Nakaka-alarma yan, mga kababayan. Baka sa susunod, ano na mangyari? Even the most basic care for the complaint of an ingrown toenail easily treatable cannot be done safely. Kita nyo, pati ba naman yan? The ICC was persistently ignored the clear need for a 24-hour beside caregiver. Tama. Kasi si Tatay Digong, sa edad niya na yan, sa mga sakit niya, kinakailangan na ni Tatay Digong, mga kababayan, ng 24/7 na magbabantay sa kanya. Palitan yan ng mga caregiver sa pagpapainom ng gamot, sa pag-aalalay sa kanya sa paglalakad. Wala nang balance yan eh. Importante yan yung pagpapainom ng gamot. Baka mamaya makalimutan. Siyempre, hindi nga alam siguro niya kung meron bang maintenance yan. Sa edad niya na lalong-lalo na't ngayon, medyo mahina na doon yung kanyang memorya. Ayon sa abogado ni Tatay Digong na si Nicholas Kaufman. Hindi na alam niya kung ano mga gamot ang inumin. Kinakailangan niya na ng 24/7 o 24 oras sa isang araw na magbabantay sa kanya. To be continued detention of former President Duterte under such troubling condition is not only unjust but inhuman. It amount to punishment without having been convicted of any crime. Di ba, mga kababayan? Hindi pa naman na-convict itong dating Pangulo. Pero dinala kaagad nila sa ICC. Pakawalan nyo muna yan, ICC. Grabe na ang ginagawa nitong administrasyong Marcos, mga kababayan, sa dating Pangulong Duterte. Gusto yata talaga nito si Marcos na doon mapatiran ng ugat si Tatay Digong sa loob ng detention center.
ng ICC. Di ba? At tagal ko nang sinasabi sa inyo yan eh. Oh, na parang yan ang gusto mangyari ni Marcos. Bakit kinakailangan pa na mag-conduct ng welfare check etong mga agent na mula sa ating Pilipinas? Oh, bakit? Nakakapagtaka. Kung gagawin nila yun, dapat nagsama sila kahit isa man lang sa mga anak ni Pangulong Duterte para alam kung ano ang ginagawa nila. Sa mahinang katawan, meron pang sakit. Malay ba natin kung magpanggap yung mga yan na kunwari doktor, kunwari nurse, o yung pala meron ng ituturok, o bakit nangyari itong nawala ng malay ang dating Pangulong Duterte? Ano iisipin po namin sa inyo? Administrasyong Marcos, Bongbong Marcos, ano ang iisipin namin sa inyo? Pagkatapos ninyong magsagawa ng welfare check noong September 24 sa dating Pangulong Duterte sa loob ng detention unit ng ICC, ilang araw lang ang nakalipas. 24, 25, 26, 27, 3 araw lang. Ngayon, September 27, 3 araw lang nakalipas, natagpuang walang malay ang dating Pangulong Duterte habang nakahiga sa sahig sa loob ng kanyang kwarto. Anong ginawa ninyo sa dating Pangulong Duterte? Ano ang gusto ninyong planong gawin sa dating Pangulong Duterte? Meron ba kayong itinurok sa kanya na maaring lalong makapagbibigay panghihina sa katawan niya o lalong mag-trigger sa kanyang sakit para ito ay mabawian ng buhay sa loob ng kanyang silid? Nagtatanong lang kami. Hindi niya na po kinakailangan sa palagay ko lang ng welfare check. At araw-araw merong mga anak ng dating Pangulong Duterte na nasa paligid lang ng dahig, anumang oras pwedeng bumisita sa dating Pangulo. Hindi na kinakailangan Bongbong Marcos ng mga agent na yan para magsagawa ng welfare check. Para saan yan? Bakit nawalan ng malay ang dating Pangulong Duterte? Yan ang tanong nating lahat ngayon, mga kababayan. Nakakagalit, di ba? Mag-iisip ka ng kung ano-ano. Maghihinala ka. Kahit sino naman siguro, mga kababayan, mag-iisip ng hindi mabuti sa ginawa nilang welfare check. 3 araw lang makalipas. Yan na nangyari. Di ba? Kayo na pong humusga, mga kababayan. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.